Isa na lang ngayon yung nakikitang paraan sa Warriors para makuha itong si LeBron. Makuha nila dapat itong si Davis sa Washington Wizards. Ito yung pinakadesperadong galaw ngaraw ng Warriors ngayong offseason, lalo na kung gagamitin nila sa package itong si Jimmy Butler kasama yung drop compensation. Dahil yan na lang rin kasi mismo yung gustong makuha ng Wizards sa Warriors kung gusto nga raw talaga nila na matrade itong si Davis. Dahil halos Miami ang nasa top list destination ni LeBron, samantalang pumapangalawa itong Cavaliers at nasa pangatlong listahan itong Philadelphia na kahit walang personal impact nga raw lumalabas na top shooter pa rin kay LeBron. Ang problema lang kasi dyan, bakit nag-aalinlangan si LeBron at agent niya dahil base mismo sa mga analyst, yung kondisyon ni Embiid yung tinitignan din. Lalo na kung aabutin ulit yan ng injury, pwedeng bumagsak yung chance nila sa championship contention. Samantalang ang Miami, champion contender at kahit sinong analyst nakikita na best fit pa rin itong si LeBron dyan. Kung sakali lang na bumalik siya dahil merong Giannis at Bam Adebayo na lalong magpapalakas nga raw ng chance nila. Kaya yan talaga yung nasa top list kahit sa poly market, Miami ang nakikitang malaki pa rin ang chance na makakuha si LeBron. Lalo na ngayon na mismong si Pat Riley at Giannis ang gumagawa ng paraan para makakumbinsi siya. Walang personal recruitment pero sa public nagpapakita nga raw talaga yung mga yan ng interes para bumalik si LeBron sa kanila eh. Samantalang ang Cavs halos hindi naman nalalayo dito sa Miami. Parehas gumagalaw yung mga to para sa recruitment kay LeBron. Ang pagkakaiba lang kasi, ito mismo kasi ang hometown ni LeBron. May personal reunion sa team organization at staff. Yan yung ginagamit ng Cavs para maengganyo siya na bumalik. Samantalang ang Warriors, meron lang alas kay LeBron ngayon, itong si Davis. Ito yung nakikita ng mga analyst dahil kahit may public recruitment na ginagawa si Green at Kyrie kay LeBron, mukhang si LeBron hindi kumbinsido sa lineup nila kung walang dominant center na makukuha. Si Dunleavy kasi mukhang natutulog pa sa kangkungan hanggang ngayon eh. Walang big trade o free agent signing hanggang ngayon. Kaya yan din yung nakikitang dahilan eh kung bakit parang kumakambyo palayo sa kanila itong si LeBron at yung agent niyang si Rich Paul. Dahil ang target talaga nila, champion contender team para sa post-era niya kung sakali Kaya bumababa ang chance ng Warriors dahil wala pa ring upgrade na nangyayari sa roster ng mga to sa buong offseason. Halos isang buwan na ang dumaan. Kung sakaling gumalaw nga raw ang Warriors, possible inaantay lang nila si Davis ngayon. Ngayong August 6 kasi, magiging eligible sa extension contract itong si Davis sa Wizards na aabot sa 281 million. Kung hindi mabigay ng Wizards, possible mag-request nga raw yan ng trade at lumipat sa champion contender team kahit magkaiba yung laki ng salary. Ito kasi yung chance ng Warriors na makakuha siya via sign-in trade deal. Yan yung chance kung sakali lang na lumabas itong si Davis pa Wizards. Lalo sa report na possible nag-iintay lang rin nga raw mismo si LeBron sa lagay ni Davis bago magdesisyon. Sa report kasi nila Kevin O'Connor at iba pang insider, possible nga raw na inaantay lang rin kasi ni LeBron kung merong teams na interesado sa kanya na possible makakuha muna dito kay Davis o Kyrie. Yan yung possible reunion kasi na mukhang gusto nga raw mangyari ni LeBron sa last year niya kung sakali Kaya nabubuhay rin yung chance ng Cavaliers na habulin si Kyrie ngayon. Sa Scoop B News kasi based sa mga source dyan, hindi rin naman sinasara ni Kyrie ang chance na bumalik sa Cavaliers balang araw. Kaya ngayon nagkakaroon ng chance ang Cavs kung sakaling gumawa sila ng major move pa ngayong offseason Pero sa report kasi possible na mangyari nga raw ang trade na yan sa trade deadline pa. Based kasi sa report sa January trade window, malamang sa malamang mas makagalaw ang Cavaliers dyan lalo ngayon na mukhang wala pang interest din na i-trade muna si Kyrie ng Dallas. Based mismo yan sa team general nila na gusto muna nilang makita yung chemistry na pwedeng mabuo niya kasama si Cooper Flag at kung makabalik pa yan sa dati niyang form bago na injury at mawala ng buong season Dahil may mga player na magiging eligible ng matrade sa kalagitnaan ng season. Kaya malinaw na rin kung sino pa yung contender team at sino yung possible mag-rebuild pa sa mid-season. Kaya kung may malaking trade kay Kyrie, mas malamang sa trade deadline pang araw yan pag-usapan.
kesa ngayong off-season. Kung interesado nga raw talaga ang Cavaliers dyan, possible gamitin nila sa trade itong si James Harden, Max Strus o Jarrett Allen o iba pang draft picks at players combination. Pero mukhang si Harden talaga yung pinaka nalalagay sa alanganin Yan kasi yung agaw atensyon sa trade package na to. Yan rin yung possible pag interesan nga raw ng Dallas Mavericks kung hanap nila veteran star guard.